So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So at this moment of time, panibago na namang tips, panibago na namang usapin, panibago na namang advice ang aking ituturo sa inyo. Especially mga newbie, mga baguhan, kahit yung mga may katagalan na rin sa ating industriya, para sa inyo po ang mga tips na aking i-share. Para sa inyo po ang mga bagay na aking ipaiisip sa inyo o ipa-analyze para masabi nyo na, aba, tama pala siguro yung sinasabi ni Kamamay. I-apply ko ito. Alam niyo mga Kamamay, yung mga tips na sineshare ko dito is, alam ko, napakasimple lang, napakaliliit lang neto. Pero masisigurado ko sa inyo na napakalaki po ng maaaring maitulong neto pagdating sa inyong mga manok, sa inyong pagmamanok, sa inyong manukan, at sa inyong mga alaga. Kaya mga kamanok isa lang ang hinihiling ko sa inyo palagi, if ever na nakakatulong at makakatulong pa yung mga tips na ibinibigay ko sa inyo dito, huwag niyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button, i-like yung video at mag-comment ka dito. Kahit anong i-comment mo, magpasalamat ka, kung ano pa mang request mo, kung may tanong ka, ilagay mo lang dyan, akong bahalang sagutin, akong bahalang humanap ng sagot, at ako rin ang bahalang magpaliwanag sa inyo ng mga agam-agam ninyo ng inyong mga katanungan. Kaya mga kamanok, kung napindot nyo na yung subscribe button, yung like at nag-comment ka na dito, ngayon pa lang, maraming salamat at ngayon pa lang, ituturong na kitang kaibigan. So, ano pang hinihintay natin mga kamanok? Ano ba yung magiging tips of the day natin? Tips of the day? Tips for this video. Okay, ang ating i-share. So mga kamanok, ito ay isang usapin tungkol sa kung papaano po mas magiging malusog, healthy at makakapagpahinga ng maayos ang ating mga alaga kung tayo ay may pupuntahan. Ang dami kasi nagtatanong Kamanok, ilang araw ba talaga ang dapat na ibigay sa ating mga alaga para mas maging healthy sila, mas maging malusog at mas makapagpahinga sila ng maayos bago tayo bumiyahe? Ilang araw nga ba? Ang dami nagtatanong, yung sabi nung iba, Idol, dapat 1 week before, bago kayo mag-commute, may pahinga mo sila. Yung iba naman sinasabi, Idol, dapat 5 days bago kayo bumiyahe, makapagpahinga na sila. Yung iba sabi naman, Idol, dapat 3 araw lang, okay na yon. So ano ba talaga yung napakagandang timing? O ilang araw ba talaga ang magandang ibigay para sa ating mga alaga para makapagpahinga sila ng maayos para mas maging healthy sila? Kaya alam niyo mga kamanok, ganito po yan Kapag konti lang na araw ang inyong ibinigay sa kanila, nandun pa yung body pain, yung stress, dahil dumaan po sila sa workout and exercises. So yung, alam niyo yun, yung body pain, nandun pa. Minsan, pag masyadong kukunti lang yung araw ng pahinga, konti lang yung araw na relax sila, nandun pa yung stress moment sa kanilang katawan. Masakit pa yung kanilang pangangatawan. Pag naman sobrang tagal, nawawala na po yung effort ninyo na ibinigay sa kanila. Nag-workout kayo, nag-exercise kayo, okay? Nawawala po, masyado na kasing nagtatagal Bumabalik po yung kanilang pangangatawan sa dating, alam niyo yun, sa dating pahinga. Alam niyo, di ba? Kayo, tatanungin ko kayo, kung kayo ay nagtatrabaho sa isang company, binigyan kayo ng 1 week na rest day or na pahinga. Di ba, after ng 7 days na yun, parang nakakatamad namang bumalik. Nakakalambot. Parang hindi na ako sanay. Parang ayoko nang bumalik sa company, nakakatamad, nakakalambot, nakakakapoy. Ganon din po pagdating sa ating mga alaga. Pag masyadong matagal ang pahinga, bumabalik sa pagiging tamad, bumabalik sa pagiging, alam niyo yun, parang no energy. Ganun din po mga kamanok. So pag masyadong kokonti yung araw, hindi rin nakakatulong. Pag masyadong mahaba ang araw, hindi rin nakakatulong. Pero ang tanong, ano ba talaga yung napakagandang sagot? Ilang araw nga ba ang dapat na ibigay na pahinga sa ating mga alaga para makuha nila yung ganda ng pangangatawan, yung relax na pangangatawan, na pag-iisip, the same time, yung healthiness nila, yung malusog na pangangatawan na talagang maayos na maayos. So para sa akin, ito yung sagot ko. 3 to 4 days na pahinga, okay na po yun. Makakatulong na po yun sa ating mga alaga para sila ay maging masigla, para talagang maganda ang gising nila, para talagang smooth na smooth ang kanilang pangangatawan, walang body pain, wala din namang feeling na tipong parang sumobra sa bigat or sa taba. Kasi ganun yun Pag masyadong matagal na nakapahinga yung ating mga alaga, masyadong relax,
tapos nagbibigay tayo ng pagkain sa kanila, kung ano mang pagkain ang binibigay ninyo, tumataba po sila. Nagkakabuyon. Di ba? Ganun din po sa tao. Pag ang isang tao po ay hindi na active sa kanilang workout and exercises, tapos masyado na silang malakas kumain, nagkakabuyon, bumabalik po yung fats na i-stored kasi hindi po araw-araw na nako-consume yung glucose na kanilang ini-intake. Yung iba natin diyang mga kamanok, 3 araw or 7 days, puro glucose na pong ibinibigay. Pag sinabing glucose, mula po yun sa mga carbs na inyong ibinibigay sa manok, more on glucose po yun. Yung glucose po yun ang gagamitin nilang energy kung saan man kayo patungo. Pero kung hindi po nila yun na nagagamit sa araw-araw, yun po ay nagiging fats. Kung bakit po ang ating mga alaga, bumabagal ang pagkilos, hindi po ganun kabibilis pagdating sa mga activities and workouts dahil po yan dun sa fats na hindi po nila nakukonsume sa araw-araw. Okay? So, advice ko po is 3 to 4 days lang po para sa ganon, hindi po masyadong stress yung ating mga alaga. Hindi na po yun ganun kaigse para hindi po sila makapagpahinga ng maayos. Hindi po yun sobrang igse para hindi sila makarecover sa stress na nakuha nila sa kanilang workout and exercises. Okay? Nagbibigay naman po kayo sa kanila ng vitamins. Okay? At sila po ay nakapahinga. Then, pagdating sa feedings, mga kamanok, huwag pong sobrang dami. Yung ibinibigay niyo pong 35 grams, hindi po 35 grams sa araw-araw, 3 araw bago ang inyong biyahe ay ibinibigay. Binabawasan po natin to day by day ng timbang. For example, last 3 days na lang at kayo ay magbibiyahe na, magpo-commute na, so binabawasan po natin yan ng 5 grams every day. Kamamay, bakit po kailangan natin bawasan yung pagkain? Hindi kaya magutom ang ating mga alaga, may stress ang ating mga alaga. Hindi po mangyayari yon. Okay, hindi po mangyayari. Bakit po? Dahil po wala na po silang ginagawang workout and exercises eh. Nakapahinga na po sila. Yung excess po na carbs na magi-stay sa kanilang sistema. Okay, at i-convert po ito sa glucose, magiging taba lang po ito ng manok. At pag nagkaroon ng mas maraming taba yung manok, hindi po sila magiging active pagdating sa inyong pagpupuntahan. Kasi bibigat yung manok eh. Magkakaroon ng taba. Parang ang hirap gumalaw, ang hirap kumilos dahil parang bumigat yung kanyang katawan. Compared natin doon sa mga araw na talagang sila ay nagwo-workout, nag-exercise. Kaya kailangan natin bawasan pa konti-konti yung pagkain para po yung panunaw nila ay hindi rin bumagal. Kasi the more na ang isang manok ay pinapakain natin at wala silang ginagawang workout and exercises, bumabagal po yung kanilang panunaw. Dahil nagpapahinga lang po sila eh. Nakarelax po sila eh. Isipin nyo, may mga taong nagtatrabaho sa construction. Tingnan nyo kung paano sila kumain ng pagkain. Ilang cup of rice ang kinakain nila. So, yung iba, 2, yung iba 3, yung iba nag-aapat pa eh. Dahil nga, nakukonsume nila yon upon their jobs. Okay? Natutunaw po nila yon sa tulong ng kanilang trabaho. Yun ang sinasabi ko. Kahit ang manok ninyo, bigyan ninyo ng 35-40 grams, kung sila naman is nagwo-workout, nag-exercise, walang problema kasi nabo-burn nila yon. Hindi magre-reserve ng glucose, okay, from carb, yung inyong mga alaga. Pag hindi po sila nag-reserve ng carbs, yung excess reserve, pag sinabing excess reserve, yung tipong sobra-sobra na, okay lang na mag-reserve. Pero yung tama lang. Huwag yung darating yung point na sa dami ng na-reserve na carbs, naging fats na. Okay? Pero tingnan nyo yung katawan ng mga construction worker. Kahit sobra nilang daming kumain, ang gaganda. Batak, maayos, fit. So dahil nga sa workout and exercises, ganoon din po sa ating mga alaga. Kailangan natin bawasan ng pagkain dahil nga hindi naman sila nagwo-workout na eh. Nakapahinga na lang po sila eh. Para sa ganun, maayos pa rin yung kanilang digestion, maayos ang kanilang panunaw, at hindi tayo magka-problema dyan pagdating sa ating pupuntahan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, kailangan 3 to 4 days lang ang inyong ibibigay na palugit o araw pagdating sa inyong mga alaga para makuha nila ang maayos na pahinga, maayos na pangangatawan, masigla, at talagang sabihin natin overall, okay na po. Para hindi rin po masyadong bumalik sa pagkatamad, pagkakapo yung ating mga alaga. Sigurado na po yun mga kamanok, 3 to 4 days, maayos na po yung pahinga. Hindi po sobra, hindi rin naman po kulang.
So yun lang mga kamanok, sana kahit papaano makatulong na bigyan linaw yung inyong katanungan kung ilang araw ba talaga ang dapat na ibigay. Pero sabihin ko lang ito po yung sistema ko lang, may mga sistema tayo, akin, iyo, narespeto ko rin po yan. Pero kung gusto mo ng extrang idea pagdating sa ganitong usapin, ito po ang aking kasagutan. So kung gusto niyo po yung ng mas marami pang kaalaman, tips tungkol sa pagmamanok, kung saan nakalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito kung may katanungan pa kayo pagdating sa ibang mga usaping pagmamanok. So paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.